may pera sa basura. Katunayan, sa tumpok ng mga umaalingasaw na basura, nakapulot ang basurerong si Emmanuel ng 427,798 pesos o halos kalahating milyong piso. Jackpot! 6 na taon nang nagtatrabaho bilang basurero si Emmanuel sa Baliwag, Bulacan. Araw-araw, umiikot ang kanilang garbage truck sa mga barangay para mangolekta ng basura. Medyo mahirap yung trabaho ko bilang basurero. Sa totoo lang po, yung sweldo ko sa isang buwan, kulang po talaga para sa pamilya ko. Pinagkakasya na lang po namin yon para makaraos kami sa araw-araw. Pero ayos naman po kasi marangal naman po yung trabaho ko. Dahil po dito sa trabaho ko, nakakaraos naman po kami ng pamilya ko. Pero nito lang, Sabado de Gloria, akala ni Emmanuel, ordinaryong araw lang ito sa pangungulekta ng basura. Katulad ng nakagawian, binuklat niya ang mga plastik ng basura, masilip ang laman nito at maayos na masegregate. Pero laking gulat niya nung pagbukas niya ng isang plastik, tumambad ang limpak-limpak na salapi. Kinakabahan po ako. Sobrang bilis po ng tibok ng puso ko nung nakita ko yung pera. Nung una po, hindi ko pinulot agad. Ang nasa isip ko noon, itatabi ko na lang. Agad daw niya itong itinago sa isang bahagi ng truck at inuwi. Tamang-tama sa matindi niya ngayong pangangailangan. Pinapagawa kasi ang kanilang bahay. Umutang po ako doon sa Bombay para makapagpagawa po ako ng bahay namin. Kasi tag-ulan na po ngayon. Kapag po kasi umulan dito sa amin, nababasa po talaga yung tubig. Baka nga ang napulot na pera sa imbakan ng basura na halos kalahating milyon ang sagot sa mga panalangin ni Emmanuel. Samantala, nung mga oras na yon, sa isang bahay dito rin sa Baliwag, Nasaan yung pera ko rito? aligaga na si Maria, hindi niya tunay na pangalan. Aksidente kasing naitapon ng kanyang apo ang plastic bag na naglalaman ng halos kalahating milyong piso. Nakaayos na po yun para sa pambayad ng kuryente, tubig at saka po wifi. Magkasama po sa plastic bag yun. Pati po yung panalo ko sa talpak. Napasama na po doon. Ide-deposit daw sana ito ni Maria bago mag-Semana Santa. Pero napagsarhan na raw siya ng bangko, kaya itinago na lang muna niya. Yung Monday po, Lunes. Nagbakasyon po kami sa probinsya. Yung nagsarado po yung bangko ng Biyernes. Friday po yun. Iniligay ko po muna sa plastic bag. Ang laman po lang nun ay mga papel. Itinakip ko pa nga po yung papel para hindi agad makita yung pera. Hanggang nakabalik na nga sila ito lang Biyernes Santo. Pero nung nagligpit ng bahay ang kanyang apo, kinabukasan, ang garbage bag na may lamang pera na isama sa mga itinapong basura. Sabi ko, asan yung mga pera ko dito? Nung makita ko pong wala na yung pera, umiyak po ako ng walang luha. Pasok na lang yung pera ko. Paano na tayo ngayon? Sa lagayan ng basura. Agad daw kinontak ni Maria ang mayor's office para humingi ng tulong. Tumawag po ako sa munisipyo, pero wala akong sumasagot. Yung pala, wala akong load. Kaya po umutang muna ako sa tindahan ng load. Ang tumawag na po ulit ako, meron na sumagot. Sir, tatapatin ko na po kayo. Crush ko po si Andin. Joke lang po, may pera po doon sa plastic bag. Medyo malaki po ang halaga nung nasa 400,000 po. Samantala, si Emmanuel, buo na ang loob na isauli ang solusyon sana sa kanyang mga problema. Naisip ko po talaga na isuli yung pera sa may-ari. Kasi hindi naman po akin yan eh. Baka po may paggagamitan sila ng pera. Pero ang problema ko po noon, hindi ko alam kung sino po talaga ang may-ari ng pera na nakuha ko sa basurahan. Kaya minabuti niyang pumunta sa barangay hall. At ang saksi sa nangyaring pagsasauli, ang mismong mayor ng Baliwag. Pagbukas po ng plastic bag, ipinabilang ko muna doon sa may-ari kung sakto ba yung pera na nandoon. Sabi niya, hindi daw po niya yung ginalaw. Yun ang himala na nangyari sa buhay ko. Yun na ibalik sa akin ng pera ko. Nung tinignan ko, sabi ko, okay na. Dahil sa kabutihang loob na ipinakita ni Emmanuel, binigyan siya ni Maria ng 20,000 pesos bilang pabuya. Ang 20,000 pesos na nanggaling kay Maria, agad inilaan ni Emmanuel sa pagpapagawa ng kanilang bahay. At para kilalanin ang ipinamalas na katapatan ni Emmanuel, ginawa na siyang regular na empleyado ng Solid Waste Management Unit ng kanilang munisipyo.
Hindi lang ang pera ang naitutulong ko sa kanya. Papasahan ko rin siya ng loan para makatalpak din siya. Baka po sa susunod, bilhan na po namin siya ng truck ng basura. Bibigyan po namin siya ng isang parangal para sa ipinakita niyang katapatan. Kasi po, bihira na po sa panahon ngayon ang nagsasauli po ng mga bagay, lalo na po yung pera. Kaya saludo kami sa iyo, Idol. Mabuhay ka agad gusto mo. Nagpapasalamat po ako sa mga nagsasabi sa akin na isauli ko daw yung pera. Masaya naman po ako kasi hindi ako malungkot. Kasi may napasaya po ako na malungkot na tao. Wala raw panghihinayang si Emmanuel sa halos kalahating milyong pisong isinauli niya. Pumasok po talaga sa isip ko na kuhanin yung pera. Kaso inisip ko noon na magdalawang isip. Kaso wala naman akong isip, isipin niyo yun. Pero nasa puso ko pa rin na isauli sa may-ari yung pera. Kasi hindi ko naman po pinaghirapan yun. Pampihira talaga ang mga katulad ni Emmanuel na ang pangalan, ang ibig sabihin, God is with us. Yo, shout out po sa mga kaibigan ko ngayon. Kayo Cave, shout out din kay Boss Ray. Shout out din kay Boss Renan. Shout out din kay Kapitan Alan Expression. Shout out din kay Ate Emily. At shout out din kay Boss Rocky. Shout out din kay Boss Carne. At shout out din pala kay Boss Jodel. Salamat sa mga kinakain natin manok kahapon. At shout out din pala kay Juday Runya. At shout out din kay Gisa Runya. At shout out din pala sa Paru-Paru G. At shout out din sa Team Sopas. At shout out na sa mga Kurba Rockers. At shout out din sa tatay ko, sa nanay ko, at sa mga kapatid ko ngayon. Sana palagi kayong maiingat sa probinsya ngayon. At shout out din pala sa mga kaibigan ko. Shout out kay Reniel Villasoto. At shout out kay Ivan Lope. Yo, shout out din kay Ate Tikla. At shout out din kay Bilog. At shout out din kay Patoy, kay Imat, kay Inan. Shout out din kay Tongit. At shout out din kay Apay. At shout out din sa mga kaibigan ko ngayon sa Silangan. Shout out din pala kay Kuya Lando. Shout out din kay Kuya Andoy. Shout out din kay Kuya Benito. Shout out din pala kay Biantot. At shout out din kay Ate Jibel, kay Boss Bongbong Mamuyak. At shout out din pala sa kay Ate Rachel. Shout out din pala kay Kuya Pido. At shout out kay Ate Dinang. At shout out din kay Ate Joy. At shout out din kay Ate Pat. At shout out din kay Ate Ise. At shout out din kay Tito Jire. At shout out din kay Tito Jimmy. At shout out din sa tatay ko na si Jewel Punay. Shout out din pala sa aming editor na si Gilo. At shout out din kay Boss Patboy. Shout out din kay Boss Joel. At shout out din kay Ate Jean. Shout out din pala kay Boss Kadya. At shout out din kay Emad Lope. At shout out kay Rigol Rope. Shout out din kay Isaac Lope. Huwag niyong makakalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe sa aming YouTube channel. Maraming salamat po.